Lumipas ang oras. Makalipas ang kalahating buwan, si Shen Qingan ay abala sa isang misyon kung saan hinuhuli nila ang mga armadong smuggler. Pagkaraan naman ng 3 araw, magkasamang lumaban sina Lin Zichen at Song Yuyan laban sa mga magnanakaw na may suot na advanced na mekanikal na armor. Habang papalapit ang pagtatapos ng unang semestre sa unibersidad, patuloy lang ang takbo ng kanilang mga araw. Sa loob ng kanilang apartment, nakaupo si Lin Zichen sa gilid ng kama. Tahimik niyang napagtanto na natapos na niya ang ikalawang yugto ng body tempering. Hindi pa siya nakakabangon nang biglang may yamakap sa kanya mula sa likuran. Si Shen Qingan iyon, kulay asul na ngayon ang kanyang buhok, puno ng sigla habang masayang ibinabalita na natapos na rin niya ang unang yugto ng body tempering. Nagulat si Lin Zichen. Hindi niya inasahang ganoon kabilis ang naging progreso niya. Pinuri siya ni Shen Qingan at sinabing kahit alam niyang pambihira ang sarili niyang talento, may isang bagay siyang hindi maintindihan. Tinanong niya kung bakit ordinary tier 6 lamang ang narating niya, gayong sinabi ni Lin Zichen na dapat sana'y aabot siya sa tier 9. Tahimik na nag-isip si Lin Zichen at ipinaliwanag ang kanyang hinuha, marahil ay dahil mahina ang likas na pisikal na talento ni Shen Qingan. Kahit malakas ang kontrol niya sa ki at dugo, limitado pa rin ang pisikal na pagbuti ng kanyang katawan. Biglang nalungkot si Shen Qingan. Napaiyak siya, natatakot na baka hindi na niya kailanman mahabol si Lin Zichen. Napatigil si Lin Zichen sa narinig. Sa isip niya, magiging kakaiba nga kung makakahabol siya, lalo na't may espesyal na sistema siyang taglay. Kalaunan, sa loob ng Research Institute, kapwa pagod at inis sina Lin Zichen at Song Yuyan sa kanilang pag-aaral. Nagpausal si Lin Zichen, nagtataka kung paano niya mabubuksan ang mga aperture ng kanyang katawan. Para gamaan ang loob niya, nagbahagi si Song Yuyan ng tsismis tungkol sa magulong pribadong buhay ng ilang lider sa unibersidad. Matapos iyon, tinanong ni Lin Zichen kung ilang school credits na ang mayroon siya. Ipinaliwanag ni Song Yuyan na dahil ginamit niya ang sariling account sa pagtanggap ng mga high-level mission, umabot na sa 2,400 credits ang nakuha niya. Napangiti si Lin Zichen, kontento sa bilang na iyon. Mabilis niyang kinuwente sa isip na sapat na iyon para bilhin ang 79 na gene ng karne ng 10,000 poison chimera, na kailangan upang tuluyang ma-unlock ang guidebook nito. Hiniling niya kay Song Yuyan na tulungan siyang mag-order. Nagtaka ito kung bakit kailangan niya ng ganoon karami, ngunit sinabi lamang ni Lin Zichen na hindi iyon madaling ipaliwanag. Iginagalang ang kanyang sekreto, agad namang inisikaso ni Song Yuyan ang order. Nang dumating ang malaking kahon ng karne sa Research Institute, minabuti ni Lin Zichen na dalhin ito pabalik sa apartment para sa mas ligtas na pagsipsip. Inilapat niya ang kanyang kamay sa karne, at agad na sumiklab ang malakas na bughaw na enerhiya sa paligid niya. Kinumpirma ng sistema na nasipsip niya ang malaking bahagi ng life essence ng 10,000 poison chimera, at umabot sa 100% ang progreso ng guidebook. Isang malaaninong imahe ng mabangis na halimaw ang lumitaw sa kanyang likuran habang inianunsyo ng sistema na nakuha niya ang bagong biological attribute, immunity sa 100 uri ng lason, na lubos na nagpapataas ng resistensya niya laban sa lahat ng toxin. Upang subukan ito, tinurukan ni Lin Zichen ng paralyzing neurotoxin ang sarili niyang braso. Makalipas ang 2 oras, kinontrote niya ang kalamnan, walang kahit anong epekto. Kontento niyang napagpasyahan na tuluyang na-neutralize ng immunity ang lason. Hindi nagtagal, sinamahan ni Lin Zichen si Shen Qingan sa isang medical building para sa ikalawang gene injection nito sa ilalim ng paggabay ng kanyang guro. Sa loob ng isang malinis at sterile na silid, humiga si Shen Qingan sa examination table. Ipinaliwanag ni Mo Dongji na bago ang ikalawang injection, kailangan muna niyang suriin ang kalagayan ng Jellyfish King gene sa katawan ng kanyang estudyante. Ngunit nang ilapat niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Shen Qingan, nagbago ang kanyang ekspresyon sa matinding pagkabigla. Hindi siya makapaniwala kung paano umabot mula ordinary tier 2 hanggang ordinary tier 6 ang biological level nito sa napakaikling panahon. Mahiyain ngunit tapat na ipinaliwanag ni Shen Qingan na nag-ensayo siya ng blood tempering art at natapos ang unang full body tempering ilang araw pa lamang ang nakalilipas.
Namangha si Mo Dongji at tinanong kung paano niya nagawa iyon. Ipinaliwanag ni Shen Qingan na ginamit niya ang water control ability mula sa Jellyfish King Jin upang tulungan siyang manipulahin ang sariling ki at dugo. Puno ng pagmamalaki, marahang hinaplos ni Mo Dongji ang balikat ng kanyang estudyante at tinawag siyang isang tunay na henyo, hinuhulaan na balang araw ay magiging isa siya sa pinakamalalakas na mandirigma ng sangkatauhan. Dahil dito, nagpasya si Mo Dongji na subukan ang hangganan ng kakayahan ni Shen Qingan. Inilabas niya ang 5 syringe na naglalaman ng iba't ibang aberrant beast genes, na kumakatawan sa 5 pangunahing elemento. Una, ang paro-paro na may ginintoang pakpak, na may katangiang metaliko, ay nagtataglay ng makapangyarihang kakayahang magdulot ng halusinasyon. Pangalawa, ang insekto ng spider lily, na kabilang sa elementong kahoy, ay nagtataglay ng isang malakas na kakayahang magbalat kayo. Pangatlo, ang Earth-type Armored Earth Dragon ay nagtataglay ng malakas na kakayahan sa pagtatanggol. Pang-apat, ang butiki na may katangiang apoy na impyerno ay nagtataglay ng malalakas na kakayahang magsunog. Pang-lima, ang buhay na slug na may katangiang tubig ay nagtataglay ng makapangyarihang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili. Ipinaliwanag niyang ituturok niya ang lahat upang makita kung hanggang saan kayang alipinin ng mga jin ni Shen Qingan ang mga ito. Tahimik na pumayag si Shen Qingan. Sa harap ng mata ni Mo Dongji, agad na inatak at winasak ng mga jin ni Shen Qingan ang unang itinutok, ang Earth Attribute Armored Earth Dragon. Sunod-sunod ding nangyari ang pareho sa 3 kasunod na injection na kumakatawan sa apoy, kahoy, at metal, lahat ay ganap na nawasak. Sa huli, tanging ang Water Attribute Life and Death Toad ang nakaligtas. Matagumpay itong naalipan ng mga jin ni Shen Qingan. Masayang ipinakita ni Shen Qingan ang bagong kakayahan niya kay Lin Ziqin. Ipinahayag ni Mo Dongji ang kanyang teorya, water attribute genes lamang ang kasalukuyang kayang alipinin ni Shen Qingan. Upang makatiyak, itinurok pa niya ang 3 iba't ibang water attribute genes. Matapos ang proseso, tinanong niya kung ano ang pakiramdam nito. Reklamo ni Shen Qingan, parang sobra siyang nabusog at hindi komportable. Doon napagtanto ni Mo Dongji na ang 3 bagong gene ay nawasak at nasipsip din. Napagpasyahan niyang sa ngayon, 2 uri lamang ng aberrant beast genes ang kayang alipinin ni Shen Qingan. Habang tinutulungan siyang umupo, ipinaliwanag ni Mo Dongji na marahil ay kulang pa ang pisikal o mental na lakas nito upang humawak ng higit pa, at habang lumalakas siya, tataas din ang limitasyong iyon. Sumilay ang saya sa mukha ni Shen Qingan. Buong siglang sinabi niyang lalo pa siyang magsisikap sa pagsasanay. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Mo Dongji ang bagong kakayahang nakuha mula sa Life and Death Toad gene, ang kakayahang maglabas ng espesyal na mucus na may malakas na healing at lubricating effects. Sa medyo pabirong tono, idinagdag niyang kung sakaling kailanganin nila iyon balang araw, magagamit naman. Dahil sa sinabi, na mula kapwa sina Lin Ziqin at Shen Qingan. Bilang pagtatapos, nagbago ng paksa si Mo Dongji at nagbigay ng mahalagang balita. Inihayag niyang inilipat sa kalagitnaan ng Enero ang freshman competition ngayong taon. Sinabi niya kay Shen Qingan na inaasahan niya ang magiging performance nito at umaasang makapasok ito sa top 5, na magbibigay sa kanya ng pwesto sa Special Winter Training Camp. Tinanggap ni Shen Qingan ang hamon, nangangakong gagawin ang lahat ng makakaya. Samantala, si Lin Ziqin, na tahimik lamang na nakikinig, ay hindi napigil ang magulat sa balitang iyon. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.